Tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Huwebes, magsisimula na ang pre-trial conference. Kaugnay nito makakausap natin si Attorney Howard Calleja. Siya po ay isang professor sa Ateneo de Manila University School of Law at De La Salle University College of Law. Magandang hapon, Attorney, and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, Nina, good afternoon at good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Well, Attorney, syempre mainit na usapin pa rin kung ilang senator Can you hear me? judges. I can hear you. Yeah, can you hear me, Attorney Howie? Attorney Howie, naririnig niyo po ako? Yes, yes. Okay. So Yes, sabi... yes, yes. Opo, I can hear you. Opo. Sabi ko nga po kanina, mainit na usapin pa rin kung ilang senator judges ba ang dapat bumoto para sa impeachment ng bise. Malinaw kasi na sinasabi sa konstitusyon ay 16 votes, di ba? Or 2/3 of all members. Talaga bang 2/3 ang kailangan? Paano kung sa araw na yun, attorney, may mag-absent o may mag-boycott, mag-abstain sa mismong araw ng botohan? Attorney Howie. Attorney? Naghang si Attorney Howie kasi naka-zoom po siya. At ito nga pag-uusapan nga sana namin itong impeachment trial ni VP Sara dahil sinasabi ko nga kanina malinaw na 16 yung boto na kailangan, 2/3 vote ng miyembro ng Senado. Kaso 'di ba meron po tayong nakita nga na ka-detain ngayon like si Senator Jinggoy Estrada. At minsan nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Na wala pa rin, di pa rin mahagilap. Actually, maganda yung tanong mo, partner, kasi nga, paano nga naman kung mag-boycott or mag-absent? Paano kung hindi lang yun? Alam natin may detain. Paano kung may mag-absent? Yeah, yun nga. Pag nag-absent, hindi naman sa pero parang easy way out para sa Pwede. kanila yun. Dahil hindi mo na kailangan magpaliwanag bakit hindi ka bumoto, di ba? Hindi mo na kailangan explain yung boto mo eh. So parang nagkaroon ka ng free pass nun. Dahil automatic, ang boto mo na is for acquittal, di ba? O yun na nga. So kung ganun ang mangyayari, pwede bang bumaba sa at least 16 votes? Oo, at dahil constitution yung pinag-uusapan natin, dapat masalimuot yung magiging proseso niyan kung babaguhin mo yung constitution or pwede bang Tagal pa i-amend ata na lang yun, nila pag ganun. yung Senate rules. Yan ang pwede nilang i-argue. Oo, Dahil diba? nga, yung magko-constitute ng 2/3 of all members. Yun lang bang present doon sa actual na hearing na yon? Kaya nga. Pwede bang video conference? Di ba? Oo, which is yun nga naging issue na na kunyari hindi ka physically present, tinanggihan nga yan ng mga ibang senador. Tsaka may isa pang tanong kanina, di ba, yung report ng ating kasama si Willie Delgado Jr., dapat mukhang kailangan muna ma-resolve yung leadership sa Senado. Ang daming kailangang resolbahin. Oo, Kaya bago kumbaga, magsimula. Kasi baka ma-technical daw. Ito na yata, kung baka iisipin partner. mo, parang ang daming dahilan para mas tall ang impeachment trial, Attorney Howie, andyan na po ba kayo ulit? Yes, Nina, sorry. Medyo meron tayong technical difficulty. Sorry po, andito na po ako ulit. Okay. Yun nga po kanina, I was telling you po na malinaw naman sa konstitusyon na kailangan 16 votes or 2/3 of all members talaga ang kailangan para ma-convict itong si VP Sara. So paano, Attorney Howie, kung may mga senador na sabihin natin mag-boycott or mag-absent o mag-abstain sa mismong araw ng botohan? Paano pag ganun, Attorney? Ganito yan, Nina, tama ka na 2/3, Ang question ngayon, Nina, is ano ba ang nagko-constitute ng 2/3 of the members? Kasi meron tayong batas, dalawang batas po ito, yung ating anti-graft law at yung ating plunder law. Sinasabi dito na dun sa anti-graft at sa plunder, kung ikaw merong non-bailable o meron yung sinasabing high crimes, hindi ka dapat magtuloy sa inyong posisyon. Ikaw ay suspended sa lahat ng functions ng iyong posisyon, whether elected or appointed. So, ang sinasabi natin dito simple, kung ikaw ay suspendido, although ikaw nga meron pang let's say ikaw sinasabing senador dahil nasa batas natin, matatanggal ka lang kung ikaw ay death, disability o nag-resign. Ang tanong natin dito kasi niya, nung panahon na yon wala naman pinag-uusapan na may masususpindi ng ganito na
yung kanyang rights and obligations and privileges, lahat suspended. Wala namang hindi suspended dito. So, ang tanong, pwede ba sila o kasama ba sila sa numero? Ang aming opinion dito, bagamat hindi pa ito nadidesisyonan ng Korte Suprema, dapat hindi sila mag-participate. In the same manner na pagboboto ka ng Senate President, kasi ikaw ay suspendido, hindi ka rin kasama sa bilang. In the same way na yung Avelino Cruz, sinasabi na hindi kasama sa quorum. Pero kung maaalala natin yung Avelino versus Cruz, nag-ano lang yan, nagdi-decide lang yan ng quorum, hindi yan dinidecide kung ano yung Senate President. Kaya kailangan siguro linawin, pero sa aking opinion at opinion din ng ibang nakakaalam sa batas, since ikaw suspended, hindi rin natin kumbaga ma-expect na you perform the duties as a senator or duties as a senator judge during impeachment. In that case, dapat bumawas ang bilang, lower than 16 or lower than 24 senators. Titingnan natin yung 2/3 kung ano yung matitirang senator after may masuspindi o may mahuli at mapunta sa ICC in this case. Kumbaga, pwedeng bumaba, sinasabi nyo sa 16 votes, yung kinakailangan para sa conviction base sa present lang. Yun nandun mismo, no? Na senador. Well, Ninya, hindi naman sa present lang, because ang tanong natin doon, kasi yung sinabi mo kanina, paano kung mag-absent, paano kung mag-absent, sabihin nagkasakit or what, di ba? Yung mag-absent, hindi ho yun kasama sa exception na aming tinitingnan dito, kasi ang tinitingnan lang namin dito na exception, yung suspended yung iyong rights, obligations, and functions as a senator. Isipin mo niya, nakakulong ka, hindi ka pwedeng mag-attend, hindi ka pwedeng bumoto. You cannot exercise your right as a senator. Part of that right, part of that obligation is being an impeachment judge or para bumoto sa Senate President in that case. No? Depende, kasi nga meron tayong pinag-aawayan kung sino talagang Senate President natin. Although, sa tingin ko, talagang matibay ang legal standing ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. Hindi na talaga pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is that come July 6 sa impeachment, sino ba talaga ang mga tatayong senator judges? Yun nga Kasi po. narinig natin na merong mga iba na masusunod. In addition to Jinggoy, baka may sumunod pa na mahuli at merong makasuhan ng plunder. At alam natin, si Bato, pag nahuli, pupunta sa ICC at meron din mga baka sumunod sa ICC. So baka mawala ng 2, 3, 4. So baka bumaba ang number. Ang aming sinasabi, sa aming opinion, na sa tingin namin, dahil suspendido ang iyong pribileyo bilang senador, suspendido rin ang iyong membership as a senator, so that you cannot serve something. Isipin mo, Ninya, kailangan tignan mo ang mga ebidensya. Paano mo titignan kung hindi ka naman nagpa-participate, kung wala ka naman doon, kung merong legal impediment for you to vote? Ang non-voting, kumbaga, pabor sa non-impeachment. So, di ba kasi kung 2/3 hindi ka boboto, para ka na rin nag-abstain yan. So, pabor yan para ka na rin, kumbaga, you are Pabor sa giving... acquittal ba kapag hindi siya bumoto? Kung hindi boboto ang senador, automatic ba na pabor siya sa acquittal ni VP Sara? Yes, Ninya, yun ang aming tingin dyan. Dahil para tingnan mo yung 16, isipin mo na lang kung 8 o 9 ang biglang nakulong, you cannot impeach anybody because imposible na bumoto yan dahil wala sila dun sa impeachment trial. So it's kumbaga sa amin, when you implement a law, it cannot be ridiculously implemented. So at saka hindi naman, I don't think the framers of the 1987 Constitution foresaw na merong ganito karaming senador na masasangkot sa plunder at sa kumbaga flood control na issue or whatever crimes na kahaluan ng graft and corruption, no? Kasi tingin natin sa mga senador, yan yung mga honorable, sila karapat-dapat at talagang sila ay sumusunod sa batas. Ngayon lang natin nakita na may mga senador na talagang sad to say na talagang nasasangkot sa ganitong anomalya sa korupsyon sa ating gobyerno. At sa EJK, kaya nga sila baka malipad at mapunta sa ICC. So technically, kung nasa ICC ka, how can you even participate? So sa akin, there is a legal impediment for you to disqualify you
to be part of the two-thirds to be counted as members of the Senate. So, Attorney Howie, who will decide on that matter? Well, kasi ito hindi pa dinesisyonan, no? I mean, the Senate malinaw din sa ating constitution, can make its rules, can do whatever it is. Silang sole judge ng ating impeachment. They can decide na ito lang ang mga membrong pagbobotohan. But eventually, of course, since it is a constitutional issue, dadalhin yan sa Korte Suprema. So it might be also nice, it might also be good to bring it at an early stage para magkalinawan tayo, Ninya, kung sino ba talaga ang member. The issue of two-thirds is not a problem. The issue is sino ba ang kasama sa members na magiging two-thirds na yan. Yun na nga. At saka isa pang issue, paano kung magmatigas yung dalawang Senate President na tinatawag at magpatawag ng magkahiwalay na impeachment trial? Alin doon ang kikilalanin ng Supreme Court at ng publiko? Hindi ba dapat mag-decide din ang Korte Suprema, for example? Ninya, hindi naman dalawang Senate President, isa lang Senate President natin. Si Acting Senate President. Actually, wala tayong Senate President. Wala tayong Senate President. Yung isa, Yes. Senate President sa Facebook, doon lang siya naghihiring eh. Hindi lang siya naman pumupunta sa Senado. So hayaan na natin siya. Let him have his illusion and delusions of being whatever position he wants to be. But nonetheless, if Senator Cayetano wants to question sa akin the validity, kasi valid naman yung pag-declare na vacant yung position, no? May quorum yan, valid yan, at yung pag-declare na vacant, valid yan. So there is no Senate President. So kung gusto niyang questionin yan, questionin niya sa Supreme Court. Pero kung hindi niya questionin yan, I think the senators can proceed without him. And I think yung latest information natin, may isa, dalawa, o even three na baka tumalon papunta sa majority ni Senator Win Gatchalian. So I guess that would solve the issue once and for all. But if he wants to question it, then go ahead. I think it would be a nice academic discussion. It would enrich our jurisprudence. And it would be good to prove him wrong. Mawala yung yabang niya. Ayan, kasi para once and for all matapos na nga ito, no, kailangan na isa lang, at least one senator na lumipat para magkaroon tayo ng Senate President, hindi pro tempore. No? Last question, nagpatawag ng special session sa Miyerkules si Pangulong Marcos. Ano po ang inaasahan natin dito? Well, nakita naman natin, meron tayong emergency, no? Meron tayong calamity sa Mindanao. And then meron tayong mga nakabinbin na mga kaso, na mga resolution o mga batas na kailangan natin na ipasa. So I think it's just but wise for the President to call a special session. And it's also an opportunity for the Senate to reorganize its chamber and do whatever is good. Sabi ko nga, makuha yung majority at matapos na to pong sigalot sa Senado once and for all. And tumuloy na rin peacefully yung impeachment. Alam mo, tingin ko talagang gustong gawin lang ni Senator Cayetano dito, guluhin yung impeachment eh. And I think he has not only failed in his agenda, but also failed the nation terribly. So nakita rin ng taong bayan kung ano talaga ang kulay at muka ni Senator Alan, na makikita natin na ang magpre-prevail naman dyan is the majority of Senator Win, na hindi lang naman ang Senado ang nag-recognize na rin siya ng House of Representatives ng Malacanang. Kaya I guess tuloy-tuloy naman ang trabaho. As I said, pag naglipat yung dalawa o tatlo, then I think that would settle the issue. But if they want to settle it legally, then I think it is incumbent upon Senator Alan to bring it. But the mere fact na hindi niya dinadala, kitang-kita na alam niya na hindi tama yung kanyang posisyon at mapapahiya lang siya. He will be kumbaga debunked by the Supreme Court pag siya dinala niya ito. Okay, Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po. Thank you, Ninya. Good evening at good evening po sa inyong lahat.